Pagbasa mula sa mga gawa ng mga apostol. Noong mga araw na iyon, pagkatapos ng mahabang pagtatalo, tumindig si Pedro at sinabi sa mga apostol at sa matatanda, "Mga kapatid, nalalaman ninyo na noong nakaraang mga araw, hinirang ako ng Diyos upang ipangaral sa mga hentil ang mabuting balita, at sila na may sumampalataya. At ang Diyos na nakasasaliksik ng puso ang nagpatotoo na, tulad natin, sila'y tinatanggap niya ng pagkalooban sila ng Espiritu Santo. Iisa ang tingin ng Diyos sa kanila't sa atin, nilinis din niya ang kanilang puso sapagkat nanalig sila kay Hesukristo. Bakit ba marunong pa kayo sa Diyos? Ba't ninyo ipinapapasan sa mga alagad ang isang dalahing mabigat na hindi natin napasan, ni ng ating mga magulang? Sumampalataya tayo at naligtas sa pamamagitan ng kagandahang loob ng Panginoong Hesus, gayon din naman sila." Tumahimik ang buong kapulungan. Nakinig sila kina Bernabe at Pablo habang isinasalaysay nila ang kababalaghang ginawa ng Diyos sa mga hentil sa pamamagitan nila. Pagkatapos, si Santiago naman ang nagsalita, "Mga kapatid, pakinggan ninyo ako. Katatapos pa lamang isalaysay ni Simon ang unang pagkatawag ng Diyos sa mga hentil upang sila rin ay maging bayan niya ayon sa hula ng mga propeta. Pagkatapos nito ay babalik ako at muli kong itatayo ang bumagsak na tahanan ni David. Muli kong ibabangon mula sa kanyang pagkaguho upang ang Panginooy hanapin ang ibang tao ng lahat ng bansang tinawag ko upang maging akin. Gayon ang sabi ng Panginoon na nagpahayag ng mga bagay na ito mula pa noong una. Kaya't ang pasya ko'y huwag nating ligaligin ang mga hentil na lumalapit sa Diyos. Sa halip, sulatan natin sila na huwag kakain ng anumang inihandog sa Diyos-Diyosan, huwag makikiapid, huwag kakain ng hayop na binigti at ng dugo. Sapagkat mula pa ng unang panahon, ang kautusan ni Moises ay binabasa sa mga sinagoga tuwing araw ng pamamahinga at ipinangangaral ang kanyang salita sa bawat bayan." Ang salita ng Diyos. Sa lahat ay pinahayag gawa ng Poong Nagligtas. Purihin ang Panginoon, awitan ng bagong awit, Panginooy papurihan nitong lahat sa daigdig. Sa lahat ay pinahayag gawa ng Poong Nagligtas. Awitan ang Panginoon, ngalan niya ay purihin, araw-araw ang ginawang pagliligtas ay banggitin, kahit sa ay ipahayag na ang poon ay dakila, sa madla ay ipapahayag ang dakila niyang gawa. Sa lahat ay pinahayag gawa ng Poong Nagligtas. Panginooy siyang hari sa daigdig ay sabihin, sanlibutay matatag na kahit ito ay ugain, sa paghatol sa nilikha lahat ay pantay sa paningin. Sa lahat ay pinahayag gawa ng Poong Nagligtas. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, "Kung paanong iniibig ako ng Ama, gayon din naman iniibig ko kayo. Manatili kayo sa aking pag-ibig. Kung tinutupad ninyo ang aking mga utos, mananatili kayo sa aking pag-ibig. Tulad ko, tinutupad ko ang mga utos ng aking Ama at ako'y nananatili sa kanyang pag-ibig. Sinasabi ko sa inyo ang mga bagay na ito upang makahati kayo sa kagalakan ko at malubos ang inyong kagalakan." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magandang araw po mga ginigiliw naming taga-subaybay. Tayo po ay nasa ikalimang linggo sa Pasko ng muling pagkabuhay ng ating Panginoon. Kaya pwede pa rin nating batiin ang bawat isa ng Happy Easter mga kapatid. Tayo ba ay nananatili pa rin? Do we still make the spirit of Easter alive in us? Sabi nga ay ang pinakamahalagang panahon sa kalendaryo ng ating simbahan, ang Pasko ng muling pagkabuhay.
buhay. Sabi nga, wag na ho natin patayin yung binuhay ni Kristo sa atin na diwa ng pagbibigayan, ng pagpapatawad, ng pagmamahalan. At alam niyo, pag sabing pagmamahalan, kung minsan ito yung pagmamahal na masusukat ang tibay, ang lalim, ang katapatan sa mga pagkakataong tayo ay dumadaan sa matinding hirap at pagsubok. Kagaya ng ating ipinagdiriwang santa ngayon, Santa Rita ng Cassia, na siya ho ay isang naging Augustinian nun, OSA. O ba, di ba? Tamang-tama ho sa ating bagong talaga hinirang na Santo Papa, Pope Leo XIV. Alam niyo po kung ano pa po ang kaugnayan nila? Yung link nila, si Pope Leo XIII ang nag-canonize kay Saint Rita of Cassia. Talaga nga naman, ngayon ang ating Santo Papa ay isang Augustinian din, miyembro ng pamilya ng Augustinians. Kaya, ano ang itinuturo sa atin ni Santa Rita? Siya ay nakilala sa katapatan sa kanyang pagmamahal. Sa kabila ng hindi magandang naranasan sa kanyang asawa, pinili niya pa rin na magmahal. Sabi nga sa ating Ebanghelyo ngayon, if you keep my commandments, you will remain in my love. Ang pananatili sa pagsunod, sa utos, sa aral ng Diyos, ay pananatili sa pag-ibig ng Diyos. Bakit? Sapagkat tandaan natin ang sabi ni Kristo, ang lahat ng aking itinuro sa inyo ay galing sa Ama, at ang Diyos ay pag-ibig. If we remain in love, we remain in God, because God is love. Kaya pala kapag tayo po ay sumusunod, nananatili tayo sa pag-ibig ng Diyos. Sabi nga ni Pedro sa ating unang pagbasa ngayon, ang Diyos na nakaaalam ng inyong puso ay nakakakilala sa inyo. Who knows the heart? Alam ng Diyos ang laman ng puso ng bawat isa. Ang pusong napapagod na, ang pusong nasasaktan na, ang pusong nahihirapan na, dahil ang pusong nananatiling tapat. Wow! Alam ng Diyos. Ang puso daw natin ay, di ba? Naalala po ninyo yung awit ni Maria? Ang puso ko'y nagpupuri. Sa iba't ibang pagkakataon, may iba't ibang kondisyon at lagay ang ating puso. Kamusta ang puso mo ngayon? Yan ba ay puso rin ni Maria na nagpupuri, nagagalak, dahil sa magandang ginawa ng Diyos, dahil sa mga pabor na binigay ng Diyos sa iyo? Of course, huwag natin yung kakalimutan that when we feel glad, when we feel so good, do not forget to acknowledge na yan ay gawa, bigay ng Diyos. Ngayon, kapag ang puso natin ay nahihirapan, nasasaktan, nalulungkot, baka sabihin ninyo, Father, gawa rin ba ng Diyos yon? Bigay ba ng Diyos yon? No. Sa mga pagkakataon na ang puso natin ay nahihirapan, nasasaktan, nalulungkot, nandun pa rin ang Diyos upang tayo ay samahan. Upang tayo ay turuang manatili pa rin sa Kanya. Sumunod tayo. May biyaya sa pagtalima. There is grace in obedience. Sabi nga, love until it hurts, but love until it hurts no more. Only love. Kaya mga kapatid, kung si Santa Rita ng Cassia ay tinatawag, naging patron din ng mga bagay na imposible. Tandaan natin, sa pag-ibig walang imposible. Dahil sa pag-ibig ng isang ina, sa pag-ibig ng isang tapat na asawa, sa pag-ibig ng isang mabuting kaibigan, ang sinasabing mahirap at imposible ay naging ganap. Dahil pinili nating sundin ang pinakadakilang utos at batas, the law of love. Kaya sa araw na ito, mga kapatid, ipanalangin po natin ang mga kapatid natin na nahihirapan ng pumiling umibig, na nahihirapan ng pumiling magpatawad, pumiling umunawa,
pumiling maglingkod. Nawa sa pamamagitan din ng halimbawa at panalangin ni Santa Rita, magawa natin ang paanyaya, ang imbitasyon ni Kristo sa ating ebanghelyo ngayon. Manatili tayo sa kanyang pag-ibig. Kung mananatili tayo sa pagsisikap nating sumunod sa kanyang mga halimbawa, sa kanyang mga utos. Sabi nga ng unang pagbasa, alam ng Diyos ang lagay ng iyong puso. Samahan niyo po ako sa isang maikling panalangin. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Panginoong Hesus, maraming salamat sa tagumpay na binigay mo at ginawa mo para sa amin. Tagumpay ng pag-ibig na tumalo sa kasalanan, kasamaan at kamatayan. At nawa, Panginoon, katulad ni Santa Rita, araw-araw magawa naming piliin ang magtagumpay. Ang magtagumpay sa pamamagitan ng pagpili naming magpatawad, ng pagpili naming umunawa, ng pagpili naming maglingkod, ng pagpili naming magmahal. Panginoon, Ikaw ang aming tunay na tagumpay sa bawat sandaling nagagawa naming magmahal.